You had Trump once saying dun sa Palestinian, no, diba? Umalis kayo lang, ilabas yan sila sa Gaza. Ano ang kanyang pakay? Because as early as 2010, nag-start na po mag-explore Israel with of course with the US corporation sa Mediterranean coast ng Gaza Strip, pati sa area C ng West Bank. And there's a lot of oil reserves po, natural gas wealth sa mga areas na yan. Yan po ay pinublish din ng UNCTAD or UN Trade and Development Study. So, oil talaga. Pumapatay sila ng bata para sa langis. Same with what they did to Iraq. That's how repugnant, diabolical it is. So, tanggapin natin na hindi ito away ng relihiyon. For the longest time, it has always been economic. Siguro nagagamit ang relihiyon, pero lagit-lagi, economic siya. Same with war. Kung may gera, may conflict, may genocide, sino ba ang kumikita? Ang military-industrial complex. Which is, alam na rin naman natin na hawak ang karamihan ng nasa gobyerno ng US. You know the APAC, right? Yung American Israel Public Affairs Committee, they provide lots of funding, campaign funding to both Republicans and Democrats. At ang masakit dito, ang kapalit niyan ay ang paggasta ng buwis ng mamamayang Amerikano para sa mga ganitong klase ng gera at sigalot. Na ang kumikita rin lamang ay yung mga iila na nandito sa ganitong klase ng negosyo, langis at armas. So, yun yung nakakalungkot, yun yung nakakabahala. So, alam natin, ako, hindi ko na ikinagulat yung pagsabog or pagpapadala ng missile ng Israel sa Iran because nakikita ko na tong pattern na to simula pa lang noon. Okay. Napaka-powerful ng sinabi mo, no? Patayin ang bata, mga bata para sa langis, no? Unfortunately, if we're talking at least, no, of Gaza, sobra-sobra ng daming kabataan. And of course, Iraq. At pagtanggal kay Saddam Hussein, actually pagpatay kay Saddam Hussein, claim ng US noon, with the help, unfortunately, of the mainstream media that were less than diligent, no, in double checking yung mga impormasyon na dumating sa kanila. After one of the oldest civilizations on earth, no, was reduced to rubble, dun lang lumabas na there were never weapons of mass destruction and wala silang intention na gamitin to. Now, ang tanong is, saan to hahantong? Kasi kung kilala natin si Donald Trump, no, US and particularly Donald Trump, will it even stop at this lang?